Magandang araw sa iyo, Sir JD, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako po si Da, nagmula sa probinsya ng Pampanga. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nangyari sa amin ng kaibigan ko na tawagin na lang natin sa pangalang Martin. Nung nagtrabaho kami dati sa isang farm dito sa Pampanga. Ang farm na yon ay nag-aalaga ng mga manok o kung tawagin ay poultry farm. Ang karanasang ito ay patuloy na nagbibigay sa akin ng katanungan dahil hindi namin inaasahan na sa probinsya namin mararanasan ang mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Noong una, isang malawak na palayan lamang ang kinakatayuan ng farm na nabanggit ko. Sa madaling salita, nasa gitna yun ng bukid. Naging usap-usapan yun dito sa amin kung ano ang itatayo nilang infrastruktura doon. May kalakihan kasi ito, pistulang pabrika na nga ito. Kaya mong matanaw yung farm na yon kahit nasa gitna ito ng bukid. Yun nga lang kapag nakita mo ito, maliit na lang siya sa sobrang layo. May kalsada kasi doon, pero madadaanan mo lang yung farm na yun kapag nagpupunta kami sa bayan. Isa ang tatay ko sa mga unang nakapunta sa farm na yon nung natapos itong magawa. 1 taon lang ang nakalipas. Ang kaibigan niya na itago na lang natin sa pangalang Gardo ang isa sa mga nag-supply ng mga kagamitan doon, kaya nasama ang tatay ko. Doon na nalaman ni tatay na naghahanap sila ng ilang mga trabahador doon, pero pili lang kasi meron na silang paunang nagtatrabaho doon, pero taga-ibang lugar daw sila. Nagmula pa sa Visayas, pero hindi na nabanggit kung saang probinsya sila. Kasama ko noon ang kaibigan kong si Martin. Nung umuwi ang tatay ko at sinabi nito sa amin ang tungkol sa trabaho sa farm. Nung narinig ni Martin yun, wala siyang pagdadalawang isip na umuo sa sinabi ni tatay. Gusto daw niyang magtrabaho doon. Ako naman hindi ko na lang pinansin yun kasi hindi ako interesado. Ako kasi yung tao na kung tawagin ay panidoso, yung maalaga sa panlabas na anyo. Noon kasi hindi ako palalabas ng bahay kasi ayokong umitim. Paano pa kaya kung magtrabaho ako sa farm, diba? Si Martin ay isa sa masipag na taong nakilala ko. Lahat siguro ng trabaho ay kaya niyang pasukin. Pero hindi naman sila naghihirap sa buhay. Sadyang masipag lang talaga siya. Ako naman noon naisip ko, sino ba naman ako para magreklamo? Parehas lang din kami ni Martin ng estado sa buhay. Noong una, hindi ko pinansin yung trabaho. Hanggang sa pilitin ako ni Martin na sumama sa kanya. Pero pinag-isipan ko pa yan ng ilang araw. Hanggang sa mapagtanto ko, nasa tamang edad na ako para makatulong sa amin. 20 anyos na ako nun at si Martin naman matanda sa akin ng 1 taon. Panglima ako sa 6 na magkakapatid. Ako at yung bunsong kapatid ko na lang ang nakatira noon sa amin. Noong mamamasukan na kami ni Martin sa farm, nung araw na yon, sinamahan kami ni tatay. Kasama din niya yung kaibigan niyang si Gardo. Kumbaga, binakeran nila kami para makapasok agad. Ang unang bilin sa amin ni tatay ay wag daw kaming gagawa ng kalokohan at magpakabait daw kami. Kasi daw, hindi daw namin kilala yung mga makakatrabaho namin.
taga-ibang probinsya daw kasi sila. Totoo naman yun, kasi nahirapan kami ni Martin na makipag-usap sa iba sa kanila kasi hindi sila marunong magtagalog. Unang araw pa lang, ramdam ko na agad ang pagod. Kami noon ang naatasan na kumuha ng mga itlog. Pagkatapos ilalagay naman namin yon sa tray. Biruin nyo, parang nilibot namin ang buong farm. Sobrang baho din kasi libo-libong manok ang inaalagaan nila. Katulad ng dati, si Martin parang wala lang sa kanya ang ginagawa namin. Ako tumatagaktak na ang pawis, pero si Martin parang hindi man lang tinatablan ng pagod sa katawan. Nakikipag-usap din siya sa bawat trabahador na nadadaanan namin. Pero makalipas ang ilang oras, naghiwalay kami ng trabaho. Nagpasya kami na ako ang maglalagay sa tray ng mga kukunin ni Martin na itlog para mapabilis kami. Ang sabi kasi hanggat hindi kami natatapos sa gawain, hindi kami pwedeng mag-break. Habang abala ako sa paglalagay ng mga itlog nun sa tray, maya-maya dumating si Martin. May sinabi siya sa akin noon na nangyari sa kanya noong nandun daw siya sa loob kanina. Paglapit niya, mahina niya lang sinabi yung ikukwento niya sa akin. Pagkatapos kaliwat kanan siyang luminga-linga hanggang sa likod na para bang tinitignan niya kung may makakarinig ng sasabihin niya sa akin. Alam kong masamang balita yung sasabihin ni Martin kasi ramdam ko ang takot sa mukha niya. Ang sabi niya sa akin, nakita niya daw ang isa sa mga kasama namin sa trabaho na kumakain daw ng buhay na manok. Nalabis ko namang ipinagtaka at sinabihan ko pa siya noon na baka nagmamalikmata lang siya noon. Pero hindi daw hindi daw siya nahihibang at alam niya ang nasaksihan niya. Ang mga sumunod na ikunento pa ni Martin ay kung paano niya nakita ang makabaliktad sikmurang pangyayaring yun. Sa area kasi kung saan kami kumukuha ng mga itlog, may mga quarters doon. Mga kwarto na iba't iba ang gamit. At yung kwarto kung saan nakita ni Martin yun ay kung saan kami kumakain. Kumbaga parang cafeteria ng farm. Noong napadaan daw siya doon, yun daw ang una niyang nakita. Ang lalaking nakaupo sa loob na may hawak na patay na manok at ang mas malala pa, may balahibo pa daw ito. Literal na pinatay muna ang manok bago lantakan. At walang ano-anong kinagat ng lalaki ang liig na parte ng manok na parang kumakain lang ng normal na pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Martin. Kasunod nun ay ang paglingon ng lalaki sa kanya. Pero umiwas siya ng tingin at nagkungwaring walang nakita. Pero pagbalik niya ng tingin sa lalaki, himalang nawala ito agad. Kilala ko si Martin na mahilig magbiro. Siya yung klase ng tao na hindi mo paniniwalaan ang mga sinasabi niya kasi nga mahilig siyang mang-good time. Pero yun ang unang beses na nakita ko siyang seryoso sa mga sinasabi niya. Ang sabi nga nila, pag lumipas ang panahon, makakalimutan na natin ang mga bagay na tumatak sa isip natin. Yan ang nangyari sa amin ni Martin
Pagkalipas ng ilang araw ng pamamalagi namin sa farm, unti-unti naming nakalimutan yung nangyaring yun nang hindi namin namamalayan. Hanggang sa mangyari ang susunod kong ikukwento sa inyo na nangyari naman sa akin, na nagpaniwala sa akin na totoo ang mga sinabi sa akin ni Martin noon. Ipagpalagay na lang natin na 1 linggo o higit pa ang nakakalipas ng mangyari ito. Noong na-assign ako isang araw bilang isang operator ng CCTV. Pansamantala muna ako doon hanggat hindi pa nakakapasok ang totoong operator. Akala ko madali lang ang trabahong yon kasi titingin ka lang naman sa monitor at uupo lang maghapon. Pero kailangan bukas lagi ang isip mo doon kasi pwedeng maging mitya ng kapahamakan kung hindi mo pagtutuunan ng atensyon ang trabahong yun. Pasado 4:00 ng hapon, nang mapansin kong wala na akong masyadong taong nakikita sa monitor. Ibig sabihin, sa mga oras na yon ay naghahanda na ang lahat para mag-out duty. 5:00 kasi ng hapon ang uwian namin. Nakita ko pa nga nun si Martin na umuwi na at papalabas na ng farm. Naiinggit pa nga ako nun kasi 6:30 pa ang out ko. Nang sumapit ang 5:00 ng hapon hanggang sa mag-aalas 6 na, dito na tumambad sa akin ang isang kwarto sa monitor na kanina ay non-operational ang CCTV. Naka-blackout kasi sa monitor yun. Doon ko nakita ang patong-patong na crates na may tumutulong dugo. Madumi at nilalangaw pa nun. Noong una, napaisip ako kung ano ang laman ng mga crates at kung bakit ganun karaming dugo ang tumutulo doon. Hanggang sa maalala kong sa farm nga pala kami nagtatrabaho, kaya hindi na bago yon. Pero may isa pang tumatakbo sa isip ko kung saan nakatago yung kwarto na yon at bakit nagbubukas lang ang CCTV nun tuwing 6:00 na ng gabi. Sa sumunod na araw, naging kapanapanabik na sa akin na hintayin na magpakita yung misteryosong kwarto sa CCTV. Yun ang lagi kong hinihintay. At sa bawat araw na lumipas, nababawasan yung mga crates na nasa loob nun. Hanggang sa makita ko na kung ano ang laman ng mga yon. Kahit malayo at sa monitor ko lang nakikita yon, alam kong mga lamang loob yon at hindi ito galing sa manok, sa kung anong malaking hayop nang galing siguro ang mga yon. Sa sumunod pa na araw, ay dito na bumaliktad ang sikmura ko. May kinalaman ito doon sa mga lamang loob na nakita ko sa CCTV. Noong unang beses kasi na nakakita ako ng tao na pumasok sa kwartong yun, ay walang kaabog-abog na kumain ito ng hilaw na lamang loob na may dugo-dugo pa habang kinakamay ito. Pagkakita ko noon ay napatakip ako ng bibig. Parang nananaginip lang ako noon. Napapaisip ako kung totoo yung nakikita ko. Pagkalipas pa ng ilang minuto, biglang may pumasok ulit sa kwarto. 2 sila. Bale 3 na silang nasa kwarto noon. Kagaya noong naunang pumasok sa kwarto, kumain din ng lamang loob ang 2 tao na pumasok noon. Parang gutom na gutom sila
at sabik na sabik habang kinakamay at kinakain ang lamang loob. Maya-maya pa, may pumasok ulit sa kwarto. And this time, nakilala ko yung pumasok. Yun ang itinuturing naming bisor sa farm. Nakilala ko siya kasi siya yung nagturo sa amin ni Martin at siya rin yung nagturo sa akin sa pagiging operator ng CCTV. Pagpasok ng kwarto ng bisor, pinagbabatukan niya sa ulo yung 3 lalaki na kumakain kanina ng laman loob at parang sinesermonan pa niya ito. Siyempre hindi ko naiintindihan yung pinag-uusapan nila noon sa CCTV. Pero tinuturo-turo niya yung 3 lalaki at parang sumisigaw din. Hanggang sa tumuro sa mismong CCTV ang bisor na para bang sinesenyasan niya ang 3 na may nakakapanood sa kanila na kumakain ng lamang loob at ako yon. Nang mangyari yon, alam kong kailangan kong gumawa ng paraan para hindi malaman ng bisor yung nasaksihan ko. Pakiramdam ko kasi sinisekreto nila yon. Maya-maya pumasok sa CCTV room ang bisor at hindi niya ako naabutan doon. Pumunta kasi ako ng banyo ng mga oras na yon at bumalik pagkaraan ng ilang minuto. Pagbalik ko nakapatay na yung CCTV doon sa kwarto na tambakan ng laman loob. Naabutan ko din yung bisor doon at wala naman siyang sinabi sa akin tungkol doon sa nakita ko. Pero sinabihan niya ako na kinabukasan daw lilipat na ako sa production. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon pag uwi ko. Hindi ko rin kayang ikwento sa tatay ko yon. Baka batukan pa ako noon kasi hindi ka panipaniwala ang sasabihin ko. Noong mga panahon na yon ay hindi ko pa alam kung ano ang tawag sa mga taong kumakain ng hilaw na karne at lamang loob. Mga aswang pala ang tawag sa kanila. Noong mismong araw ding yon, nagpunta sa amin si Martin. Nagpapaalam siya sa akin kasi sabi niya isasama daw siya ng boss namin sa probinsya nila. Naging katiwala kasi siya ng boss namin kasi naaaliw siya sa personalidad ni Martin. At isa pa, napakasipag din daw niya. Noong araw na yon, ikunento ko sa kanya yung nasaksihan ko sa farm noong naging operator ako ng CCTV. Pero tumatawa-tawa lang siya at parang iniiba pa ang usapan. Parang ayaw niyang paniwalaan kahit alam naman niya sa sarili niya na totoong may bumabalot sa farm na yon na hindi maganda. Nag-away pa nga kami nun kasi sabi ko sa kanya hindi na ako papasok sa farm na yon kasi parang iba na ang lukso ng damdamin ko. Nag-away kami doon sa part na sinabihan kong aswang ang boss namin kasi pinagtatanggol niya pa ito. Yun na pala ang uling araw na makakausap ko ng matino si Martin at sa kasamaang palad, nagkaroon pa kami ng konting alitan. Ifa-fast forward ko na po ang kwento. Noong umuwi na si Martin galing sa ibang probinsya. Noon kasi tumulong ako sa business ng tita ko. Isa yung kainan. Doon ako nagtrabaho noong umalis ako sa farm. 5 buwan na ang nakakalipas nang mabalitaan kong dinala daw sa mental hospital si Martin. Pero nakalabas din ilang araw ang lumipas. Ang sabi ng mga magulang niya, simula doon nang umuwi siya galing sa ibang probinsya, nagwawala na daw siya at sa gabi naman ay umaalis naman siya.
Akala nga nila ay nabaliw na si Martin kasi lagi siyang umaalis sa gabi at kapag nagagalit daw ito ay nanlilisik daw ang mga mata. Sa umaga lang daw nakakausap ng maayos si Martin at napakalaki din ang pinayat niya kasi hindi na daw siya kumakain. Noong araw na nagpunta ako sa bahay nila, nag-aagaw buhay na po si Martin. Pero bago siya mawala, naikwento niya sa akin ang nangyari sa kanya doon sa probinsya nang isinama siya ng boss namin doon sa farm. Ang sabi niya, totoo daw na aswang ang pagkatao nila. Pero nakagawa siya ng kasalanan na hindi niya aakalain na gagawin niya sa buhay niya. Nasilaw kasi si Martin sa karangyaan at pera na meron ng boss namin. Kaya nagawa niyang kupitan ito at doon na nasira ang tiwala na ibinigay sa kanya. At bilang paghihiganti, ipinasa sa kanya ang lahi ng isang aswang. Marami tayong nagagawang mali at desisyon sa buhay. Naniniwala ako na lahat ng nangyari sa buhay ni Martin may dahilan. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng istoryang ibinahagi ko sa inyo ngayon. Alam kong kapupulutan ito ng aral, kagaya ng natutunan ko sa karanasang ito. Salamat po kung maibahagi nyo ito sa inyong channel. Hanggang dito na lamang po.